Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayo nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, mga kapuntos, good evening sa inyo, good morning, good afternoon, good day, good dawn. At sa lahat ng mga nakakaantabay sa ating programa dito lamang sa Straight to the Point. Sa pagkakataong ito, may tatalakayin po tayo, no? Ito ay kamakailan lang nangyari yung kaganapan nung si Jared ay napasabak sa isang tuligsaan sa kanilang kapitbahay kung saan may dumadalaw ng mga ngaral ng ibang sekta at hinarap ng matapang na si Jared. Sabi nila, Brother Jando, 'di ba dati tinutuligsa mo si Jared sa kanyang ugali, but ngayon tila pabor ka na yata. No, 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 mali 'yun. Actually, isa ako sa mga nagsabi kay Jared na na pili siyang manatili sa pagiging Eli Soriano style, pero yung mga negative words sa Eli Soriano, dahan-dahanin niyang alisin yon. Hindi niya may maaalis automatic, pero gradually, I believe at naniniwala ako na magagawa ni Jared yun. No? Magagawa ni Jared yun. Okay, ganun pa man ating panoorin yung kaganapang nangyari doon sa kanyang sharing with Baptist pastor yata to. Pakinggan natin. Kayo, taga dyan. Tapos ito, Taga Manila ho. taga Manila. Bumiyay po ako dito. Kayo po ay Roman Catholic. Catholic Faith Defender. Tapos ito, Kaanib po sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus 3:15 ng unang Timoteo. Iglesia ng Diyos. Iba kasi yung tinitig ni Manalo. Kasi meron dyan iglesia ni Manalo. Siya, Iglesia ng Diyos kay Soriano. Ang leader nila. Ako naman, kay Cristo. Because the Catholic Church, founded by Jesus Christ. According to 16:18 of Baptist. Ngayon, wala naman na kayo yung Baptist sa Baptist. Ngayon, yung Baptist is form of baptism according to the Bible. And the Baptist is not the true church according to the Bible. Why? Because Grabe, tapang tayo lang ni ano to. Ni Almasora dito, sabihin ba naman niya ng harapan na Baptist is not the church founded by Christ? But totoo naman talaga yon. Na the Baptist church is not the true church founded by Christ. Tuloy. the Baptist o baptism is a sacramental o sakramento o gawain sa simbahan. Eh nagtataka nga ako sa inyong mga protestante, nagtayo kayo ng samahan nyo, nagturo kayo ng once and always eh. Ang tanong ko sa inyo, pag sinadya na ba yung kasalanan, tumanggap ni Kristo, itatakwil sa pagkakas. Magandang tanong niya, ni Jared. Natuturo ka sila ng once saved, always saved. Tanong ni Jared is, kapag ba natanggap na si Kristo, tapos nagsagawa ng kasalanang sinadya, may kaligtasan pa rin ba? Pakinggan din ko pa yung sagutin ng naturang Baptist pastor. Ayan. Right? Halimbawa, tinanggap mo na si Kristo kasi binabasa mo John 3:16 sa Roma, o tinanggap mo na si Kristo. Ngayon, pag sinadya yung kasalanan, itatakwil pa ba ni Kristo o once saved always saved na? Sabi niya ha, tinanggap na si Kristo, tapos sinadya mong gawin ng kasalanan, may kaligtasan ba na mangyayari? Tuloy natin.
Una sa lahat po, hindi po talaga kami kaya nito Hindi, nagtatanong lang kasi kami kung talagang totoong Kristiyano tayo, 3:15 ng Dito, umiiwas na yung pastor dito. Mukha yata ang natutunugan niya na tila yata may ipit siya kay Jared, siya baka mukhang gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang usapan. Si Jared naman, ginagawa ang paraan para hindi sumibat yung makakausap niya. Tuloy natin. Unong Pedro, inyo sambalin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Dapat handa po kayo. Una sa lahat, sinasabi ko po, kami po ay hindi mga protestante. Yung Baptist daw, hindi daw protestante. Hindi daw protestante. Ano sila? Kung di sila protestante, alang nga magkatoliko. Tuloy natin. Protestant po kayo kasi unang-una nagsimula kayo kay Martin Lutero, pasa-pasa na yan, hanggang hanggang sa Bakit una niyo kayo nasabi, alam niyo po ba yung namin? kasi Trail of Blood. kapatid, hindi naman kayo galing kay Kristo. Dahil wala namang sinabi si Kristo, 16:18 ng Mateo, o kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Bible Baptist Church. Wala sa Biblia. Wala ka po. Ito, ang pinagbabatayan ng Baptist na ito, yung Trail of Life. Hindi Trail of Life yun, Trail of Blood yun. Ano ba to? Yung Trail of Blood. Yung Trail of Blood nila, ano yun lang yun, imahinasyon lang yun. Ang Trail of Blood, isa lamang imahinasyon na hindi mapapatunayan sapagkat gawa-gawa imbento lang ng naturang author. Dahil hindi naman talaga konektado ang Zwinglian at ang Albigensian. Hindi konektado ang mga yan. Hindi rin konektado ang Albigensian at ang Anabaptist. Pero pinagkukunik-kunik nila. Yung Trail of Blood na yan, basura yan eh. Okay? Yung Trail of Blood na yan na pinagbabatayan ng mga Baptist, basura yan, di totoo yan. Dahil yan ay isa lamang katang-isip, kaya nga hindi suportado ng mga historya ng kanilang akda na The Trail of Blood. Tuloy natin. Bible Baptist yung sinabi. Sa kapatid, tinatanggap niyo kapatid, wala talaga sa Biblia. Ang Baptist po ay authority po galing sa Diyos. Tama. At yung binigyan ng authority, 16:19 ng Mateo, si Pedro. At si Pedro, yung pinagpas... Hindi na si Pedro binigyan ng authority? Basahin nga natin kung hindi ba si Pedro ang binigyan ng authority. Napakasinungaling naman itong kaharap ni Brother Jared. At ipakita Matthew 16:19. Ating gamitin yung Amplified Bible. Kung hindi ba siya binigyan ng authority? Sabi dito si Pedro, ito, Matthew 16:19. I will give you the keys. Authority. Sino nagbigay ng authority na yan? Hindi ba si Kristo? I will give you the keys. Ang meaning ng susing ito, authority. I will give you the authority, or the keys, or the authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind in heaven will be bound, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be also loose in heaven. Napakaliwanag naman ito eh. Binibigay authority, sabi niya, hindi si Pedro binigyan ng authority. Hindi si Pedro, ang liwaliwanag ng talata. Si Apostol Pedro ang binigyan ng authority ayon sa Mateo 16:19. Ano nangyayari naman dito? Kaya yatang nagulantang siya kay Jared, kung ano lang naiisip niya. Well, wait lang muna may something wrong dito sa ating remove ko muna yung ating natin dito. So, move na natin ito dahil na nakikita yung background. Gusto ko muna. Okay, so tuloy po tayo. Yan. Narito. Move natin yung naturang video. Sahan ng susi at binigyan ng authority sa 19 ang sinabi, anumang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Baptist ba si Pedro? Hindi naman nagbabautismo si Pedro. Hindi po kay Pedro. Okay. Pastor nyo, tanong ko sa inyo, nung first century, meron na ba kayo noon? Meron na wala? 30 AD. First century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo nung kapatid? Meron na wala? Pastor, wala po mga pastor. Ayun, salamat. Ayun. Salamat. Teka.
ginamit niya 30 AD. Kay 30 AD, first century pa rin yun. May pastor na ba sila? Sabi niya, wala pang mga pastor noon. Sa madaling salita, hindi pastor nilang tinutukoy sa Epeso 4:11. Ganun kaliwanag yun. Tuloy natin. Sa makatwid, tinatanggap mo walang pastor noon, kundi pare. Pare. Obispo. Meron, obispo. Basahin natin sa 20:28 ng gawang nakalagay na 2028 ng gawa daw, sabi ni Baril Jared. Ating ipakita ang 2028 ng gawa. Ano ang sabi rito? Ayan. Ito ha. 2028 ng gawa. Narito. Ayan. kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare nung pastor. Kasi kayong mga pastor, wala namang kayong authority ng mga aralin. Sulpot kayo eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo. Ayan. So, ginulantang sila ni Jared dito. Diniretso sila ni Jared. Walang authority ang mga Baptist pastor. Tuloy natin. Yung first century ko, may ka-added na ba kayo noon? Meron na ba kayong pastor noon? Meron o wala? Yun ang tanong ko. Pastor, gaya na sinabi ko, walang pastor, pero ang authority Ibig sabihin, wala pala sa Biblia ang pastor. meron. Ayun. Eh, ba't sabi niyo wala? Kapatid. Ibig sabihin, yung authority galing na church, hindi kay Peter. Ah, kanino galing? Tama. Kanino inabot? Sa church. Kanino inabot? Kasi basahin natin yung konteksto ng 3:18 na Mateo. Meron ka ba Biblia dyan? Ayun, no? Alam Yung babasahin na ang Matthew 6:18, kanino iniabot yung authority? Sabi niya, ang authority galing kay Kristo, tama yun. Eh, kanino iniabot? Hindi na makasita yung Baptist pastor. Mateo. Kasi kapatid, mahirap makakaligo. Katoliko pa yata si tatay. Katoliko pa kaya tayo. Mahirap yan, kapatid. Kailangan, sis tayo itong Anong papay? Basahin natin sa tayo. Anong pangalan ng bakit papay? yung minister niya kapatid? Pastor Lauren ang kami sa Basita. Pastor Laurena. Pastor. Pastor Laurena. Ay, basahin natin. Pastor Laurena. Kung siya'y binigyan ng authority ni Cristo. O si Pedro ba? Basahin natin. Sa 16. Literal po ba na? 18 ng Mateo. Ang sabi? Basahin natin. Sabi, ito kapatid. At sinasabi ko naman sa iyo, ikay Pedro. Isa Palagay. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang akong iglesia. Sino ang kausap? Si Laurel ba? Hindi. Ang kausap, si Pedro. Ibig sabihin, yung binigyan ng authority ni Kristo, si Pedro. Anong klaseng authority? 19. Basahin natin. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kanino binigay? Kay Pedro. Kaya si Pedro, mula kay Kristo, binigyan siya ng otoridad. Hindi naman Pastor Laurel ng Baptist Church. Dahil lang nakalagay dyan, Iglesia ng Diyos. At according to the Catechism of Catholic Church, yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Kristo ay ang Roman Catholic. So ganyan po yung ano nyo. Talagang hindi tayo Eh kasi, gusto naman yung kapatid eh. Sabi na, upon this rock Abang mismo. disra. O, may nakalagay pa dito kapatid na tumuro si Kristo sa sarili niya. Wala! Wala kapatid, ginagawa mong literal. Pag sinabi Ito ko, nakalagay. disra. Ikay Pedro. Ating klaruhin to ha. Yung upon this rock, yung rock at tinutukoy doon, si Apostol Pedro yon. Balikan natin yung ginamit niya sa Mateo 16:18, no? Sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. Ano yung Pedro nito? Bato. Ikaw ay bato. Ha? Ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, hindi si sarili ito doon. At nabasahin sa Good News Translation, sabi sa Good News Translation, and so I tell you, Peter, you are a rock. Hindi naman siya po si Kristo ang ang tinutukoy na rock sa Matthew 16:18. Malamang sa ibang talata si Kristo 'yon. Pero sa Matthew 16:18 si Apostol Pedro. Kaya nga yung tanong ko sa mga protestante, bakit sa dami mo ng pangalang binigay kay Simon, bakit Pedro pa? Na ibig sabihin ba to? Wala makasagot eh. Ha?
Wala makasagot eh. Kahit sino pang tanungin ko, sa dinami-daming pangalan na kailangang ibigay kay Simon, bakit Pedro binigay ng ibig sabihin ay bato? Bakit? Wow, walang makasagot. Sabi, siya yung nabigaw. Walang matinong, reasoning, no? Walang matinong reasoning sa nila, sa kanilang paniniwala na ganyan. O, ate tuloy. Ha? Si Pedro talaga yung rock doon. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. You are a rock. Kaya nga Kepa eh. No? Sa dinami tayo ng pangalan, bakit bato pa binigay? O, yun, siya yung bato tutukoy doon sa Matthew 16:18. Sa ibang talata, malamang si Kristo. Pero sa Matthew 16:18, specifically, si Apostol Pedro ang tinutukoy dyan na bato. Tuloy natin. Pedro, sa ibabaw ng batong ito, hindi naman sinabing batong ako. Si Pedro eh. Si Pedro. Hindi naman baptist si Pedro dahil hindi naman nagbabautismo si Pedro eh. Ngayon, kapatid, ito kapatid, tatanungin kita. Ngayon, kung ang aral nyo ay once saved, always saved, yung tanong ko kanina, ibabalik ko sa inyo. Kawawa yung baptist, hindi makapagsalita. Hindi pinaparaanan ni Jared. Ituloy. Ano? Kapag tinanggap pa si Kristo, gumawa ng kasalanan, sinadya, ligtas pa rin ba? Una sa lahat, tututuong kang ligtas ay hindi ka gagawa ng kasalanan. Hindi po tinuturo sa At amin. ibig sabihin, kapatid, kapag tinanggap mo na si Kristo, totoong ligtas na, hindi na pwede magkasala. Pwede siya Ayun. magkasala. Ngayon, Bawi na naman. Sabi niya, alam niyo, ang tunay na ligtas, hindi na niya gagawa ng kasalanan. Ang tanong ni Brother Jared, ibig sabihin mo, baka pag tinanggap siya, hindi na magkakasala. Eh, magkakasala pa rin. bawi. Ate tuloy. nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Kristo? Lagot ka, may nakaantabay dito na talata si Jared. Sabi, ano sagot niya? Ating balikan. Hindi siya Ayun. magkasala. Ngayon, kung nagkasala at nakagawa pa ng kasalanan, ligtas pa rin ba at nandun pa rin ba si Kristo? Ayun. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na may karapatang umalis sa iyo si Kristo pag gumawa ng kalokohan, tatanggapin nyo kapatid, mali ang ipinangangaral nyo, nililigaw nyo si tatay na Katoliko rin, na kapatid ko. Oh. Hindi. Ay, hindi kapatid, tinatanggap nyo ba o hindi? Una sa lahat, Hindi kapatid, ang tanong ko sa inyo, tinatanggap nyo oo o hindi? Kasi kapag yung sagot nyo kontra sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, sama-sama kayo. alam ko pa naman sana ganito. Hindi, Yung mga verses po na hindi binabasa mo kapatid. ay talagang Basta, ano muna, tinatanggap mo ba kapatid? Kung mabasa ko ba sa Biblia, na kapag gumawa ka ng sasagutin kalokohan. yan. Kasi alam ko na po yung mga binabasa. Sige, kaya, kung hindi mo tatanggapin, kapatid, sa makatwid, tinatakwil mo si Kristo. Bakit? 12:48 ng 1, ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akong salita. Tinatakwil yung salita ni Kristo sa makatwid, itinatakwil din sa Kristo. Mga Katoliko ba kayo, mga kapatid? Oo, mga Katoliko pa rin. Niloloko nyo kapatid eh. Niloloko nyo eh. Sabihin niyo po kung anong gusto ng intervention. Kasi hindi dati, Katoliko rin, kapatid. Niloloko nyo pa rin. Alam niyo po ba yung purpose ko pa? Alam ko, babasahin niya 28:20 ng Mateo, John 3:16 sa Roma. Out of context naman kayo nun, hindi naman sa inyo sinulat yun eh. Pag ganito po na, Kaya nga ang tanong ko sa iyo kapatid eh, kung mabasa ko ba na may karapatan si Kristong iwan ka pag tinanggap mo siya, tatanggapin niyo mali ang ipinangangaral niyo, niloloko niyo yung mga kapatid kong Katoliko. Ano kapatid? Babasahin na natin. Babasa na tayo ha. Babasahin natin sa 2 Corinthians, written by the Apostle Paul, 14:27 Corinthians. Basahin natin. Basahin natin sa, nasa ba Corinto dito? 13:5. Kalipsis na to. Corinto. 13:5 ba? Unang Corinto. Ikalawang Korinto. Ayan ha.
Basahin natin, kuya. Ikalawang Korinto yun. Dito na lang sa ano, hindi natin mahanap. Sa Digify ko. Ano bro? Ayan. Basahin natin. Pagkabasa ko, kapatid, pagbulay-bulayan nyo. Kasi yung aral nyo, niloloko nyo yung mga kapatid namin Katoliko. Basahin natin sa ikalawang Korinto 13:5. Sabi ko na nga ba eh. Siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Sulat ni Pablo. Hindi natin i-interpret ha. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman si Hesus Kristo'y nasa inyo? Aba, ang sinabihan pala nito kung konklusyon ng baptism ang gagawin natin, mga saved na. Kasi si Hesus Kristo'y nasa inyo. Ngayon, may karapatan bang itakwil tayo ni Kristo? Tuloy! Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ibig sabihin, may karapatan itakwil tayo ni Kristo. Papaano? 10:26 ng Hebreo, kapag sinasadya na natin ang kalokohan natin. Gaya ng ginagawa ng Bible Baptist Church. Ayun, kapatid. Kaya ano? Wala pong masasabi dyan. Para po, ang ganitong usapan, alam ko na saan patutungo ko. Wala pong talagang mag-aano sa atin, hindi po tayo mga pag-intindihan. Alam ko po yung stand nyo, pero kami po kasi hindi namin promote na mag-discussion sa inyo. Ay, ibig sabihin pala, kapatid, kinukontra Pero- niyo yung pangangaral ng mga apostol. Kasi ang pangangaral ng mga Yan, apostol, yun, kagaya ng sinasabi ang ko gamit muna sa yan. Biblia, basahin natin. Ikalawang Alam yung- Timoteo 3:16. 3:16, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Kaya ng ginagawa nyo, Kahit ano pagsansala, ang po sabihin pagsaway, dito, hindi kayo kasi may- sumasaway. may Kaya sarili ka kontra lang kayo sa pupustahan. Biblia, kapatid. Wala pa rin kahit ano sa Biblia. Ganun po yung patutungo. Saan ba ang lokal nyo, kapatid? Saan ba yung pinaka Kami po ay lokal. Saan ba yung Nahirapan yung yung pastor ng Baptist na ito na si Laurel. Nahirapan siya. Bakit? Napakatibay. Dagdagan yung talata ni Brother Jared ha, na sabi na hindi daw siya nagpo-promote ng debate. Ang debate, normal po yon. Ating basahin yan ito sa Acts of the Apostles, chapter 18, verse 28. Ang sabi ganito, "For with these strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scriptures that Jesus is the Messiah." So, he defeated the Jews in public debates. Ang liwaliwanag po niyan. Sa ibang salin, "For he vigorously refuted the Jews in public debates, proving from the scripture that Jesus was the Christ." Oh, napakaliwanag naman ito, di ba? So, dito pa lang tabingin na yung kalaban ni ni Jared dito, dahil yung kanyang mga sagot is salunga sa sinasabi ng Bible. Tuloy natin. church nyo, chapel nyo? Diyan sa San Pedro, sa Pasinta. Pedro, ay inigaw yan ni kapatid ko kaya. Inigaw yung mga kapatid namin Katoliko. Sabi ikaw. Kasi ganun naman ano kapatid una-una, hindi naman kayo ang canonize. Ano, marami na po yung usapan natin. Kasi nga, pwede na po. Susan ko naman gospel. Gospel yun bro Kasama sa gospel nila Cristo yun Nasa 2 Corinthians ikalawang Corinthians 4 hanggang 5, gospel nila Cristo yung pakipag-diskusyon. Nagtataka na ako, ba't pinalis mo Wala po sila, mga sinasabi ko, pagka-atake. Ay, kasi utos naman yung bro Huwag mo naman sabihin mali yung atake. Kasi, basahin ulit natin ng ikalawang Timoteo 3:16. Ito, ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo. Ginagawa namin, pagsaway. Hindi utos sa pagsaway. Anong klaseng Ikaw pagsaway? po ba ay tiyak mo na sa langit? Tiyak na sa langit, in the grace of God. Paano mo po masasabi? Sa awat tulong ng Diyos. Kasi tumutupad Kung sakaling po ako sa dumating mga sa'yo ang utos. kamatayan. Saglit lang kapatid, sasalita ko Kaya kung sakaling dumating sa akin si Kristo, maliligtas ako in the grace of God. Not in the grace of Bible Baptist Church, not in the Bible. Kaya lang naman yung kapatid Kaya hanggang dito na ulit tayo. Sige kayo. Sige bro, kasi masakit kasi sa akin, lalo na. Pero, yun na, bakit mo dyan, the grace po. Kung sakaling dumating yung kamatayan. Ito kapatid ngayon, kung sakaling dumating ang kamatayan ko, maliligtas ako in the grace of God. Why? 15:2 ng unang Korinto, 2:12 ng Pilipos,
2:13 ng Pilipos, bakit? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo. At syempre, hindi ka din gagawa, hindi rin Diyos gagawa. Gagawa ka rin dapat. 2:13 hanggang 2:12 ng Pilipos. Hindi kaya ng ginagawa ng mga Baptist Church, tinanggap ko na si Kristo, save na ako. Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Apostol Juan. Yeah, ito. Magandang argumento ito, no? Pinagkukontra ni Jared si Apostol Juan at itong Pastor Baptist na ito. Pakinggan natin. Kasi si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, may anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, alam nila. Ibig sabihin pala, marunong pa kayo sa mga apostol ni Cristo, kapatid. Ibig sabihin, ang mga apostol hindi nagse-self-judging. Hindi nila ginagawa yung self-judging. Bagkus is, stick sila sa kung ano dapat talaga ang mangyayari. Hindi nila dinidiktahan ng Panginoon kung ano ang kailangan niyang i-judge o hindi. Ito, gandang ginagamit ni Jared dito, no? Hindi na. Hindi yung ganun ibig sabihin. Hindi, kapatid. Alam mo ba kahit sila mga apostol, tiyak niya na sa langit. Sige, Diba? sabi mo, tiyak, ano? Babasahin ko yung 3:2 ng unang Juan. Ang sabi dun sa ulat, Ayan, so gagamitin ni Jared yung 3:2 ng unang Juan. Ano ba kasabi doon, no? Ate pakinggan. kasi lahat ng isinulat ni Apostol Juan, interpreted na yun. Hindi ako mag-i-interpret, ha? 1:3 ng unang Juan, dahil yung naming nakita at narinig, yun ang binabalita nila. At isa dun sa ibinabalita nila, 3:2 ng unang Juan, na yung mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang tanong ko, kapatid, kung ang mga apostol, aral nila, katulad na sa inyo, ba't ang sabi ni Apostol Juan? Aba, ngayon anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Samantalang kayo, hayag na hayag kayo, pinangangaral niyo pa. Anong stand po nung kapatid? Sino mas matalino sa inyo yung Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi noon? O si Apostol Juan, nakakausap sa pinangangaral niyo? Hindi ko sinasabi ko lang. Hindi, kapatid. Tinatanong kita, sumagot kayo sa tanong mo, kapatid. Ang tanong ko lang sa inyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kasi si Apostol Juan, 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Kakontra naman yon dun sa sinasabi nyo na alam nyo na mangyayari sa inyo. Automatically lang. Kaya, ang tanong, sumagot ka muna. Sino Actually, sa totoo lang, sabi ng Pastor Baptist na ito na pinagkukontra daw ang mga salita. Actually, totoo lang, wala naman talagang turo ang mga apostol na sila'y, ligtas na pag sila namatay, automatic langit na. Hindi yan totoo. Bakit? Ating basahin ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:27. Ano sabi niya rito? Ito ating silipin. Sabi dito, ating simulan sa 25. Sabi, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Ito yung kaligtasan. Ang gantimpalang hinahangad. Pag sinabing hinahangad, hindi po ba nakukuha? Kaya nga halimbawa, hinahangad mo mapasayo ang premyo. Sabihin ba, nasa iyo na yung premyo? Mali. Kaya mo nga hinahangad ang premyo kasi wala pa sa iyo ang premyo. Hinahangad mo na mapunta sa iyo ang premyo. Tuloy natin ano sabi dito ni Apostol Pablo. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupin ito upang sa gayoy hindi ako maalis. Ba't niya sinasabing upang sa gayoy hindi ako maalis kung sigurado pala siya na hindi siya maaalis? Ha? Ba't niya sasabihin upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba? Ba't niya sasabihin ito kung sigurado siya hindi siya maaalis? Di ba? Ating basahin sa ibang salin to. Paano mo ito sinabi itong talatang ito? Ating simulan sa 15, sa 25.
Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ang aking pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala sa Diyos. Ba't niya sasabihin yan kung sure na siya na, matatanggap niya o tanggap na siya, natanggap na niya, kung sure siya? Ba't niya sinabi, sa iba baka pagkatapos ng ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Yan ay isang batayan na hindi pangangaral ng mga apostol, yung tinuturo ng mga Baptist, once saved, always saved. Hindi turo ng mga apostol yon. Tuloy natin. Ano pa sabi dito? Mas matalino sa inyo ni Apostol Juan. Ikaw o kayo o si Apostol Juan. Sa 3-2 sa unang one. Sagot ka ba tayo? Categorical. Categorical. Parang nakalimutan. Sino ako ganun? Wala naman. Hindi. Sagit lang ako ba tayo? Sumugot ka sa tanong ko. Maganda ito kasi nakikita ng pastor ang pinagkaiba niya sa alam ni Jared. Pastor ang kausap, hindi ordinaryong membro ito. Ito ay pastor. Sa pagkabatang pastor na ito, dinadaig ni Jared. Si Jared mas bata pa sa kanya. Di ba? Mas bata pa sa kanya. Pero dahil tinanggap ni Jared ang buong katotohanan nang siya'y nagbalik sa Iglesia Katolika, tingnan nyo ang pinagkaiba ng pastor kay Jared Almazora. Tingnan nyo ang pinagkaiba ng pastor kay Jared Almazora. Hirap na hirap. Ang layo ng pagkakaiba nilang dalawa. Mas mahusay pa si Jared kumpara sa kanya dahil yung kanyang mga reasoning and arguments turo sa kanya ng kanyang pastor na matagal nang natatalo sa debate. Tuloy natin. Tinatanggap mo ba kapag namatay ka, alam mo na mangyari yun? Mas ka na. Kayo. Ayun. Tinatanggap mo ba? Pag namatay ka, ligtas ka na. Sabi niya, Alam mo na ano, ibig sabihin, alam mo na mangyayari sa'yo sa inarap. Kung sakaling mamatay ka, alam mo na, doon ka sa langit, direkto. Save ka na. Tama yan. Yes, Talagang affirmative ba? Yes, ba yun o hindi? Tama. Tama. Ngayon, ang sabi ni Apostol Juan, 3:2 ng unang 1, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Therefore, sila Apostol Juan, anak na sila ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa kanila. Kaya ang aking panguntana, ganito, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabi. Ito nga, babasahin natin ha. Ito ha, doon lang tayo sa mismong bersikulo. Stick tayo doon. Dahil utos naman yan, nunutrit ng Apokalipsis. Sabi, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa inyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Sagutin mo akong pangunta na kapatid. Anong bang verse yan? 3:2 ang unang one. Babasahin ko ulit. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Ang tanong ko sa iyo kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Ikaw na nagsasabing alam mo na? O yung mumunting mga anak nila Apostol Juan at si Apostol Juan na nagsasabi na ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo? Sinong mas matalino sa inyo? Yung 1st century Christian? Kasama ang mga apostol? O kayo? Ayan. Hindi po about sa salvation niya. Hindi ko ba din Sinasabi Ito, babasahin ulit natin ha. Babasahin ulit natin. Baka hindi niya na. Sabi niya, hindi daw ayon sa salvation yan. Ayon salvation yan. Ating basahin sa ibang salin. 3:2 ng unang Juan. Ito ha, ano sabi dito? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagat makikita natin kung sino talaga siya. Magiging katulad ni Kristo ba na hindi na nabubulok,
hindi na nabubulok. Pagdating niya, ang pagdating ni Kristo, anong katumbas nun, di ba kaligtasan? Kasi sabi ng Pastor Baptist na ito, na wala kinalaman yan sa kaligtasan. Oy, mukhang yatang there's something wrong sa pagtuturo ito ng Baptist na ito. Tuloy natin. Naintindihan, Pastor. Ngayon, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nakahayag kung anong magiging tayo. Kaya ang tanong ko, sino Bakit mas niyo po sinabing hindi pa matalino? mahayag? Saglit lang, kapatid. Kaya nga niya sinabing hindi pa mahayag kung ano magiging tayo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam kung ano magiging sila. Future progressive yun. Huwag niyong gawing past tense. Tama naman. Yun ay future progressive. Kaya nga sabi dito, ating balikan, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ang liwanag na pagkakasabi, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. So hindi pa talaga sure kung yes na ba talaga sila. Kaya nga, kailangan pa nilang magsumikap. Ito namang Pastor Baptist na ito, siguradong sigurado na siya. Babasahin ko ulit, kapatid. Nabubuhay pa sila. Babasahin ko ulit. Wala pa Mga sila. kaya nga, nabubuhay pa sila, kaya hindi nila alam mangyayari sa kanila. Samantalang ikaw, buhay ka na rin, alam mo na mangyayari sa'yo, kaya nang tinanggap mo kanino, pag namatay ka, diretso ka na sa langit. Kaya ang tanong ko, kapatid, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain nyo na yung sinasabi nyo eh. Si Apostol Juan sa 3:2 ng unang Juan, o ikaw, kapatid? Ayan. Hindi, sumagot ko muna, kapatid. Dalawa lang ako papipilian niyo. Basahin natin, basahin natin. In 3, 2, o 1 John. Basahin ko, ha? First John. 3:2. Ang nakalagay, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nakahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Kinakain mo. Yung context na ito, hindi po sa kaligtasan. Hindi ako Tanong ko sa iyo, lahat ba ng isinusulat ng mga apostol? Yung sabi, hindi sa kaligtasan yan. Pagbalik na ni Kristo ang ang konteksto Mali talaga turo ng pastor na ito. Pagbalik na ni Kristo ang pinag-uusapan, hindi kaligtasan. Ito naman. Balikan din talata. Ano sabi sa talata, ha? Ito sinasabi sa talata. Timbalikan, ha? Ito, tingnan nyo, ha? Liwa-liwanag, Yan, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo may katulad niya. Ano yan? Hindi ba sa kaligtasan yan? Hindi naman talaga ng Pastor Baptist na ito. Yan ay patungkol sa kaligtasan. Huwag mong sabihin walang kinalaman ng kaligtasan dyan. Ay. Tuloy natin. Kung sa kaligtasan na ipinasusulat ni Kristo, yes or no? Hindi. Ngayon, yung nakasulat ba sa Biblia, kapatid, itatid lang. Yung nakasulat ba sa Biblia na ang Ebanghelyo ni Kristo, ukol ba sa kaligtasan niya? Yes or no? Yung isinusulat, yung inutos ni Kristo, lahat ba ng sinasabi ni Kristo na isinusulat ng mga apostol, kasama ko sa kaligtasan niya? Yes or no? O ngayon, kasama sa kaligtasan. Ngayon, yung book of John na ipinasulat ng Diyos kay Kristo, kasama ba sa kaligtasan niya? Kasama siya. Ayun, salamat. Ayun. Kasama sa kaligtasan. Sabi niya, Apostol Pablo sa 3:2 ng unang Juan, ngayon mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Tinatanggol ko ba, gaya ng sinabi mo, ang book of John na binasa ko ay kasama sa kaligtasan? Yes or no? About po yung the second coming. pambihira. About sa second coming of Jesus Christ. Sa second coming ba, hindi ba about sa kaligtasan yon? Abot sa kaligtasan yun pagdating second coming of Christ kasi harvest time na yun ihihiwalay na yung sa Diyos, sa demonyo, ihiwalay na yun. So harvest time sa kaligtasan talaga pinag-uusapan doon. Mga kapatid, sabi niyo kanina, kapatid, ang sabi niyo kanina kasama sa kaligtasan. Ngayon naman, binasa niyo naman ayon sa second coming of Jesus Christ. Ano ba talaga, kapatid? Kasi, tanong ko ulit sa inyo, Napikon na. Napikon na, gumano na ako. Pikon na yung pastor. yung ipinasulat ba o yung lahat ng ulat ng mga apostoles, mga propeta sa Biblia, kasama ba sa kaligtasan nyo?
Ayong kasama sa kaligtasan. 1:3 ng unang 1. Sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, yun ang ibinabalita namin. Ang tanong ko sa iyo, yung mga ibinabalita pa ng mga apostol na magagandang balita, kasama mo sa kaligtasan niyo? Ayong kasama sa kaligtasan. Yung book of First John, kasama ba sa kaligtasan? Kasama sa kaligtasan. Ngayon kasama sa kaligtasan. Kinakain na yung sinabi nyo na hindi kasama sa kaligtasan yung 3:2 ng Kasama yan sa kaligtasan. Ayun, kasama sa kaligtasan. Eh di tapos na tayo kapatid. Umamin ka na mismo. Hanggang dito na lang ulit. Sige ha. Hanggang dito na lang ulit tayo kapatid. Sige. Talo. Talo yung yung pastor. Okay, so yun po ang ating tampok na video sa araw na ito kung saan ating pinanood yung kaganapang nangyari sa pagitan ng Baptist pastor na si Laurel kumpara kay Brother Jared Almazora na ngayon kasama natin sa Catholic Faith Defender. Nakikita ni Jared ang pinagkaiba Ano? Kung ano yung nakita namin ni Paul Alima, nakita namin ni Rosby, nakita namin ni nung mga converted pastor pinagkaiba na Katoliko sa sa Protestante, nakikita ngayon yun ni Jared Almazora. Okay, sana ako'y nananalangin na sana hindi dumating yung araw na si Almazora mabulag sa pera. Gaya nung nangyari kay Alpihaba at saka kay Denmar Santiago na binulag ng pera, kaya ngayon nagbalik sa kasinungalingan. Kaya pag sila nagtanong, tama ba o hindi mali? Yun po ang ating tampok sa inyong video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po kalimutan na i-subscribe po yung ating Facebook page sa Punto por Punto Faith and Morals. Yung ating YouTube channel po, Reverend Father Darwin Getgano, Punto por Punto. At dito sa ating sa Straight to the Point. Okay, maraming salamat po and babay na po ko sa inyong lahat. Paalam. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!